Dear Admin, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko. Hanggang ngayon kasi, nahihirapan pa rin akong tanggapin na nangyari talaga ito sa akin. Alam kong marami ang huhusga kapag nalaman nila ang ginawa ko. At siguro tama lang naman. Pero sana bago ninyo ako tuluyang kondenahin, marinig ninyo muna kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Kyla, 29 years old, isang OFW sa Hong Kong. Mahigit 3 taon na akong nagtatrabaho bilang domestic helper para makatulong sa pamilya ko dito sa Pilipinas. Katulad ng maraming OFW, iniwan ko ang sarili kong buhay para lang may maipadala buwan-buwan sa pamilya. Akala ko noon, sapat na ang sipag at tiyaga para kayanin ang lahat. Hindi ko alam na mas mahirap palang kalaban ng lungkot kapag mag-isa ka sa ibang bansa. Ang amo kong babae ay si Mia, 38 years old, maganda, elegante, at sobrang tutok sa negosyo niya. May sarili siyang skincare company, kaya halos araw-araw wala siya sa bahay. Madalas gabi na umuwi at minsan business trip pa ng ilang araw. Hindi naman siya masamang amo pero malamig siyang tao. Parang lahat sa kanya nakaschedule, pati pakikipag-usap minsan, parang trabaho rin. Ang asawa naman niya ay si Max, 33 years old, tahimik pero mabait. Hindi siya katulad ng ibang amo na parang galit lagi sa helper. Si Max marunong magpasalamat, marunong makinig. Kapag nakikita niyang mabigat ang dala ko, siya paminsan ang tumutulong. At sa loob ng 3 taon, hindi ko naramdaman na mababa ang tingin niya sa akin dahil helper lang ako. Noong umpisa, wala naman talagang kakaiba. Amo ko lang siya. Hanggang doon lang dapat. Pero habang tumatagal, napansin kong nagiging importante na sa akin ang maliliit naming usapan. Simpleng concern niya tungkol sa pagkain ko o pagod ko. Malaking bagay na yon para sa isang taong matagal nang walang nakakaalala kung okay pa ba siya emotionally. Naalala ko isang gabi, sobrang lakas ng ulan sa Hong Kong. Wala si Mia noon dahil nasa Macau para sa isang business event. Ako naman naglilinis pa ng dining area kahit halos 11:00 na ng gabi. Pagod na pagod ako noon at parang gusto ko na lang umiyak kahit hindi ko alam kung bakit. Habang nagpupunas ako ng mesa, bumaba si Max mula sa 2nd floor. Akala ko, kukuha lang siya ng tubig. Pero maya-maya, bumalik siya hawak ang 2 tasa ng mainit na tsaa. "You still cleaning this late?" Tanong niya habang inilalapag ang isang tasa sa harap ko. Napangiti ako ng mahina. "Almost done, sir." Umupo siya sa tapat ko. "You always say that. I think you work too much." "It's okay, sir. I'm used to it." Tahimik lang siya sandali habang nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Tapos mahina siyang nagsalita. "Do you ever miss home?" Hindi ako agad nakasagot. Kasi sa totoo lang, matagal ko nang gustong may magtanong sa akin yan. Yung hindi tungkol sa trabaho o utos, kundi tungkol sa totoong nararamdaman ko. "Everyday," sagot ko. Tumango siya ng mabagal. "Me too," nagulat ako. "But this is your home, sir." Napangiti siya pero parang may lungkot. "Sometimes you can still feel alone even inside your own house." Hindi ko alam kung bakit, pero tumama agad sa puso ko yung sinabi niya. Siguro dahil pareho kaming malungkot sa magkaibang dahilan. Mula noong gabing iyon, naging mas madalas na ang pag-uusap namin. Minsan habang nagluluto ako sa kusina, tatabi lang siya habang umiinom ng coffee. Minsan magtatanong tungkol sa pamilya ko sa Pilipinas. Minsan naman tatahimik lang kami, pero hindi awkward. Parang komportable kami sa presence ng isa't isa. Hanggang sa napansin kong hinihintay ko na pala ang tunog ng pinto kapag umuuwi siya. At doon ako unang natakot. Kasi alam kong mali. Isang gabi, naiwan na naman kaming 2 sa bahay. Nasa Singapore si Mia noon para sa isang meeting. Tahimik ang buong bahay at tanging ulan lang ang maririnig mula sa labas. Habang nag-aayos ako ng mga pinggan sa kusina,
Napansin kong nakatayo lang si Max sa may pintuan habang nakatingin sa akin. "You okay, sir?" Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa akin na parang may gustong sabihin. Tapos ngumiti siya ng mahina. "You look different when you smile." Bigla akong nailang. "Sir." "Stop calling me sir when we're alone." Napatigil ako. "Why?" "Because it feels like there's a wall between us." Parang biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Lumapit siya ng dahan-dahan, sobrang lapit. Halos maramdaman ko na yung init ng hininga niya. "Kyla." Mahina lang pagkakasabi niya sa pangalan ko, pero parang doon nagsimulang magulo ang lahat. At sa unang pagkakataon, simula nang maging OFW ako, natakot akong baka hindi na lang lungkot ang nararamdaman ko para sa amo kong si Max. Pagkatapos ng gabing yon, pilit kong iniiwasan si Max. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil natatakot ako sa sarili ko. Alam kong mali ang nararamdaman ko. Amo ko siya at higit sa lahat, may asawa siya. Kahit anong gawin kong pagdadahilan sa sarili ko, walang tamang dahilan para mahulog ako sa lalaking hindi naman pwede para sa akin. Pero habang pilit akong lumalayo, mas lalo naman kaming pinaglalapit ng pagkakataon. Kinabukasan pagkatapos ng nangyari sa kusina, halos hindi ako makatingin sa kanya habang naghahanda ng breakfast. Tahimik lang akong nagluluto habang si Mia abala sa pagche-check ng emails niya sa dining table. Si Max naman tahimik ding umiinom ng coffee. Akala ko hindi niya papansinin ang nangyari noong gabi. Pero habang inilalapag ko ang toast sa harap niya, dire-diretso siyang tumingin sa akin bago mahina na nagsalita. "Thank you, Kyla." Simpleng salita lang yon, pero parang may ibang ibig sabihin sa paraan ng pagkakasabi niya. Buong araw akong hindi mapakali pagkatapos noon. Pagdating ng gabi, maagang umalis si Mia para sa overnight business trip sa Shenzhen. Naiwan na naman kaming dalawa sa bahay. Habang naglalaba ako sa laundry area, narinig kong may footsteps na papalapit. Paglingon ko, si Max pala. May hawak siyang bottled water at nakasuot lang ng simpleng gray shirt at shorts. "You're still awake?" tanong niya. Tumango ako at sinabing kailangan ko lang tapusin ang labada bago matulog. Ilang segundo siyang tahimik habang nakatingin sa akin bago muling nagsalita. "You work too hard." Napangiti ako ng mahina. "That's my job, sir." Bahagya siyang ngumiti pero umiling. "You don't have to call me sir all the time." Hindi ako agad nakasagot dahil kahit simpleng bagay lang yon, parang may kakaibang init na naman sa pagitan naming dalawa. Tahimik lang kaming magkatabi habang naririnig ang tunog ng washing machine at ulan sa labas. Maya-maya bigla siyang nagsalita. "Can I ask you something?" Tumango ako. "Were you happy before coming to Hong Kong?" Hindi ko agad alam ang isasagot. Matagal na kasi simula noong may nagtanong sa akin tungkol sa sarili kong buhay. Hindi bilang helper, kundi bilang tao. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. "Not really. My father got sick before, and I had to stop studying. I started working early because my family needed me." Tahimik lang siyang nakatingin habang nagsasalita ako. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina siyang nagsalita. "You sacrificed a lot." Napangiti ako pero pilit lang. "That's life." Umiling siya ng marahan. "No, that's survival." Hindi ko alam kung bakit, pero sobrang tumama sa akin ang mga sinabi niya. Siguro dahil matagal nang walang taong nakakapansin kung gaano ako kapagod emotionally. Lumapit siya ng kaunti at sumandal sa washing machine habang nakatingin sa akin. "You know what I like about you, Kyla?" Kinabahan ako bigla at pilit na ngumiti. "What?" Mahina siyang natawa bago sumagot. "You still smile even after everything you've been through." Bigla akong nahiya kaya umiwas ako ng tingin. Pero ramdam kong nakatingin pa rin siya sa akin. Makalipas ang ilang segundo, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mabilis akong napatingin sa kanya.
Dapat noon pa lang umatras na ako. Dapat tinanggal ko agad ang kamay ko. Pero hindi ko nagawa. Tahimik lang kaming dalawa habang magkahawak ang kamay at parehong hindi makapagsalita. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang nakatingin siya diretso sa mga mata ko. Hanggang sa siya na mismo ang unang umiwas. "I'm sorry," mahina niyang sabi. "I shouldn't do that." Pero kahit sinabi niya yon, hindi pa rin nawala yung init sa dibdib ko matapos niyang bitawan ang kamay ko. Kinagabihan, halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ako naaapektuhan ng ganito. Hindi naman dapat. Alam ko kung ano ang tama at mali. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na hinihintay ko na pala talaga siya araw-araw. Kapag wala siya sa bahay, parang ang tahimik ng paligid. Kapag naririnig ko naman ang boses niya, parang gumagaan ang pakiramdam ko. At doon ko na-realize na delikado na talaga ang lahat. Lumipas ang ilang linggo at mas naging malapit kami sa isa't isa. Hindi man obvious, pero may sarili kaming mundo kapag nagkakataon. Minsan, habang namimili ako sa maliit na grocery malapit sa apartment, bigla ko siyang nakita sa kabilang aisle. Nagulat ako. "Sir, why are you here?" Napangiti siya ng mahina. "I can ask you the same thing." Natawa ako pero kabado. Tumingin muna siya sa paligid bago nagsalita. "Walk with me for a bit." Kinabahan agad ako at napatingin sa paligid. What if someone sees us? Umiling siya ng marahan. "Relax, we're just talking." Pero pareho naming alam na hindi na simpleng usapan lang yon. Habang naglalakad kami sa ilalim ng malamig na ilaw ng Hong Kong streets, pakiramdam ko normal kaming dalawa. Hindi amo at helper, hindi bawal. Dalawang taong parehong malungkot lang. "Do you ever think about going back home for good?" Tanong niya. Tumango ako. "All the time, but my family still needs me." Tahimik siyang naglakad sa tabi ko bago muling nagsalita. "You always choose other people before yourself." Napangiti ako ng mapait. "That's what OFWs do." Tumingin siya sa akin ng mas malalim bago nagsalita. "I think you deserve someone who takes care of you too." Bigla akong napahinto sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas lumalim ang tingin niya sa akin noong mga oras na yon. At doon ko unang naramdaman na hindi na lang ito simpleng concern. May ibang emosyon na sa pagitan naming dalawa. Bago pa ako makapag-isip, marahan niyang hinawakan ang pisngi ko. "Kyla," halos pabulong niyang sabi, "dapat umatras ako. Dapat pinaalala ko sa kanya na may asawa siya." Pero sa halip, nanatili lang ako sa harap niya at doon niya ako unang hinalikan. Mahina lang yon. Maingat. Parang hinihintay niyang itulak ko siya palayo. Pero hindi ko ginawa. At sa isang maling desisyon, doon nagsimula ang lihim na relasyon naming dalawa. Pagka-uwi ko ng gabing yon, hindi na ako mapakali. Habang nakatingin ako sa kisame ng maliit kong kwarto, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na dapat itigil ko na agad habang maaga pa. Pero mas masakit ang isang katotohanang ayokong aminin. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng pagiging mag-isa sa ibang bansa, pakiramdam ko may taong tunay na nakakakita sa akin. At iyon ang dahilan kung bakit mas lalo akong natatakot. Pagkatapos ng unang halik naming dalawa, pakiramdam ko tuluyan nang nagbago ang lahat. Hindi na ako mapakali sa tuwing magkasama kami ni Max sa loob ng bahay. Kahit simpleng tingin lang niya, parang sapat na para mawala lahat ng pilit kong kontrol sa sarili ko. Alam kong mali, pero habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Kinabukasan pagkatapos ng nangyari sa labas, pilit kong iniiwasan si Max. Tahimik lang ako buong umaga habang naghahanda ng breakfast. Pero ramdam ko ang mga mata niya sa bawat galaw ko. Si Mia naman busy na naman sa phone calls tungkol sa negosyo niya. Kaya hindi niya napapansin ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Pagkaalis ni Mia para sa meeting niya,
Naiwan na naman kaming dalawa sa bahay. Buong araw kong sinubukang magpakabusi para hindi kami magkaharap. Pero gabi na nang marinig kong bumaba siya sa kusina habang naghuhugas ako ng pinggan. "You've been avoiding me?" Mahina niyang sabi. Hindi ako agad lumingon. "No sir." "Then look at me." Doon lang ako napaharap sa kanya. Tahimik siyang nakatingin pero halatang may gusto siyang sabihin. "I'm sorry about last night," sabi niya. "I know I crossed the line." Huminga ako ng malalim bago sumagot. We both did. Ilang segundo kaming walang imik. Tanging tunog lang ng tubig mula sa gripo ang maririnig sa kusina. Akala ko matatapos na doon ang usapan, pero bigla siyang lumapit sa akin. "Tell me to stop, Kyla." Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. "What?" "Tell me to stop before this gets worse." Hindi ko alam kung bakit hindi ko masabi yung salitang kailangan kong sabihin. Alam kong dapat pigilan ko na habang maaga pa, pero habang nakatingin siya sa akin ng ganoon, parang nawawala lahat ng tamang desisyon sa isip ko. "I can't," mahina kong sagot. Parang doon tuluyang nawala ang natitira naming kontrol. Marahan niya akong hinila palapit sa kanya at muli niya akong hinalikan. Mas matagal na yon kaysa noong una, mas mainit, mas puno ng pagnanasa at emosyon na matagal naming pinipigilan. Ramdam ko ang higpit ng hawak niya sa bewang ko habang unti-unti akong nawawalan ng lakas para umiwas. Dapat itinigil ko na yon. Pero hindi ko ginawa. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may lalaking humahawak sa akin na parang importante ako. Hindi bilang helper, hindi bilang tao lang na nagtatrabaho sa bahay nila, kundi bilang babae. Marahan niya akong isinandal sa kitchen counter habang paulit-ulit niya akong hinahalikan sa labi at leeg. Halos hindi ako makahinga sa kaba at init ng katawan ko. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang nakakapit sa shirt niya. "Kyla." Mahina niyang bulong sa tenga ko. "I've been trying so hard not to do this." Hindi ko alam kung alin ang mas malakas noon, yung guilt o yung nararamdaman kong pagnanais na manatili sa mga bisig niya. Hinaplos niya ang buhok ko habang nakatitig sa akin na parang takot din siyang mawala ako. At nang muli niya akong halikan, doon ko tuluyang hinayaan ang sarili ko. Nang gabing yon, unang beses na may nangyari sa aming dalawa. Sa guest room sa second floor, doon tuluyang nabasag ang lahat ng hangganan na dapat hindi namin nilampasan. Magkahalo ang kaba, guilt, at pananabik habang nakahubad kami sa kama. Ramdam ko ang init ng balat niya habang marahan niya akong hinahalikan sa balikat at leeg pababa hanggang sa dahan-dahan niyang kinain ang kweba ko bago pinasok ang batota niya. Hindi siya nagmamadali. Parang bawat pasok niya puno ng matagal nang pinipigilang emosyon. Sobrang basa na ang pechay ko at hindi ko na mapigilan ang init ng aking katawan. Umuungol na ako sa sobrang sarap. "Are you okay?" Mahina niyang tanong habang labas-pasok ang batota niya sa kweba ko habang kinakain niya ang dibdib ko. Tumango lang ako kahit sobrang bilis ng tibok ng puso ko at sa unang pagkakataon, pareho kaming nakaraos. Ramdam ko ang init at dami ng tamod niyang lumabas sa kweba ko. Pero matapos ang gabing yon, doon nagsimula ang mas malaking kasalanan naming dalawa. Naging lihim na relasyon na talaga ang lahat. Kapag wala si Mia, doon kami nagkakaroon ng oras sa isa't isa. Minsan sa guest room, minsan habang tulog ang buong bahay, minsan simpleng yakap lang sa kusina, pero sapat na para maramdaman naming may kami na kahit bawal. Habang tumatagal, mas lalo akong nahihirapang kontrolin ang sarili ko. Hindi na lang yun physical attraction. Totoo na ang nararamdaman ko para kay Max. At ramdam kong ganoon din siya. Isang gabi habang magkatabi kaming nakahiga, tahimik lang siyang nakatingin sa kisame habang nakayakap sa akin. "I don't remember the last time I felt this alive," mahina niyang sabi.
Napapikit ako dahil alam kong mali marinig yun mula sa lalaking may asawa. Max, this is wrong. I know, sagot niya agad. But when I'm with you, everything feels different. Hindi ako nakasagot dahil sa totoo lang, ganoon din ang nararamdaman ko. Pero habang lumalalim ang relasyon naming dalawa, mas lalo namang nagiging delikado ang lahat. Nagsimula nang makahalata si Mia. Napapansin niyang madalas kaming nagkakatitigan ni Max. Minsan nahuhuli niya akong kinakabahan kapag magkatabi kami sa dining table. Isang beses pa nga habang naghahain ako ng dinner, napansin kong matagal niya akong tinitigan bago malamig na nagsalita. You seem happier lately, Kyla. Bigla akong kinabahan. Maybe because I finally adjusted here, Mom. Hindi siya ngumiti. Tumingin lang siya kay Max bago muling bumalik ang tingin sa akin. That's good. Simple lang ang sagot niya, pero may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi niya. Parang may duda na siyang nabubuo sa isip niya. At doon ako nagsimulang matakot ng totoo. Kasi unang beses kong na-realize na anumang oras, pwede nang masira ang lahat ng lihim naming dalawa ni Max. Pagkatapos naming mahuli, halos hindi na ako mapakali araw-araw. Pakiramdam ko bawat tunog ng yabag sa bahay, bawat tingin ni Mia, bawat katahimikan sa hapagkainan ay may kasamang takot. Kahit wala pa siyang direktang sinasabi, ramdam kong may kutob na siya tungkol sa amin ni Max. Mas naging maingat kami pagkatapos noon, pero mas lalo rin naging mabigat ang sitwasyon. Hindi na katulad dati na may excitement pa sa bawat tagpong lihim namin. Ngayon, puro kaba na. Puro takot na baka tuluyan ng mabunyag ang lahat. Si Mia naging mas tahimik. Madalas na siyang umuuwi ng late. Pero kapag nasa bahay siya, pakiramdam ko iniimbestigahan niya bawat kilos ko. Minsan, habang naglilinis ako ng living room, bigla siyang nagsalita nang hindi man lang ako tinitingnan. How long have you been working for us again, Kyla? Almost 3 years, Ma'am. Tumango lang siya habang nagbabasa ng documents. You know a lot about this house already. Hindi ko alam kung normal lang ba ang tono niya o may ibang ibig sabihin. Pero simula noon, lalo akong hindi mapakali. Si Max naman pilit pa ring lumalapit sa akin kapag may pagkakataon. Pero hindi na katulad dati ang mga usapan namin. Pareho na kaming kinakain ng pressure at guilt. Isang gabi habang tulog na si Mia sa master bedroom, marahan akong kinatok ni Max sa maliit kong kwarto sa likod ng kusina. Kyla, can we talk? Pagbukas ko ng pinto, halatang pagod na pagod siya. Magulo ang buhok at parang ilang gabi nang walang maayos na tulog. What happened? Mahina akong tanong. Pumasok siya sa loob at sumandal agad sa pader. Mia's been asking questions. Bigla akong kinabahan. Does she know? I don't think so, but she feels something. Tahimik akong napaupo sa gilid ng kama habang pilit kumakalma. Ilang segundo kaming parehong walang imik bago siya lumapit sa akin. I'm sorry, mahina niyang sabi. I dragged you into this. Umiling ako agad kahit naiiyak na. No, it's my fault too. Lumuhod siya sa harap ko at marahan niyang hinawakan ang mga kamay ko. I never wanted to hurt you. Hindi ko na napigilan ang luha ko. But we're already hurting everyone. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin bago niya ako niyakap ng mahigpit. At sa mga oras na yon, pakiramdam ko pareho kaming nawawala. Nang gabing yon, muli kaming nagpadala sa emosyon namin. Mas mabigat na ang lahat kumpara dati. Wala nang excitement, halo-halo na guilt, takot at desperasyon habang magkayakap kami sa maliit kong kama. Paulit-ulit niya akong hinahalikan na parang natatakot siyang iyon na ang huling pagkakataon na magkasama kami. I don't want to lose you. Paulit-ulit niyang bulong. At kahit alam kong mali, yumakap lang din ako pabalik. Lumipas ang mga araw at doon nagsimulang magbago ang katawan ko. Madalas akong nahihilo habang nagluluto.
Minsan sinusuka ko ang pagkain kahit wala naman akong sakit. Akala ko, nung una pagod lang at stress, pero habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan. Hanggang isang araw habang namimili ako sa pharmacy, hindi ko napigilang bumili ng pregnancy test. Nanginginig ang kamay ko habang hawak yon, pauwi ng apartment. Pagdating sa bahay, halos hindi ako makahinga habang hinihintay ang resulta sa banyo. At doon ko nakita ang 2 guhit. Parang gumuho ang mundo ko sa harap ko. Napaupo ako sa sahig habang nanginginig at umiiyak. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, gulat, panik, halo-halo lahat. Buntis ako at walang ibang ama kundi si Max. Buong araw akong tulala matapos noon. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa kanya. Hindi ko alam paano ko haharapin si Mia. Hindi ko alam paano ko haharapin ang pamilya ko sa Pilipinas. Kinagabihan, hinintay kong bumaba si Max mula sa study room niya. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang hawak yung maliit na paper bag na may pregnancy test sa loob. Pagpasok niya sa kusina, agad niyang napansin ang mukha ko. What's wrong? Hindi ako agad nakasagot. Tahimik ko lang inilapag yung test kit sa mesa. Pagkakita niya ron, parang namutla siya. Ilang segundo siyang hindi nagsalita habang nakatitig sa 2 guhit. Kyla, napaupo siya sa silya at napahawak sa noo niya. Kita ko kung paano siya nahirapang huminga sa mga oras na yon. I'm pregnant, mahina kong sabi habang umiiyak. Tahimik lang siya. Sobrang tahimik, hanggang sa tuluyan na siyang napayuko. Oh my God! Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung takot ko o yung makita siyang parang biglang nawalan ng sagot sa lahat. Lumapit ako sa kanya, kahit nanginginig na rin ako. What are we going to do? Matagal bago siya sumagot. Pagtingin niya sa akin, punong-puno ng bigat yung mga mata niya. You need to go home. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa buong katawan ko. What? You need to leave Hong Kong before Mia finds out. Napaatras ako habang umiiyak. So that's it? Paalisin mo na lang ako? Agad siyang tumayo at hinawakan ang mga balikat ko. No. Listen to me. I'm trying to protect you by sending me away. Kyla, if Mia finds out about the baby, she will destroy both of us. Hindi ko mapigilang umiyak ng mas malakas. And what about me? What happens to me after this? Mahigpit niya akong niyakap. Ramdam kong nanginginig din siya. I'll take care of you. I promise I'll send money every month. I won't abandon you and the baby. Pero kahit anong pangako niya, ramdam kong yun na ang simula ng katapusan naming 2. Makalipas ang ilang araw, mabilis niyang inayos ang lahat. Pinalabas niyang emergency ang pag-uwi ko sa Pilipinas. Mabuti na lang nasa Shanghai noon si Mia para sa isang business event, kaya hindi na kami nahirapang magpaliwanag. Sa araw ng pag-alis ko, tahimik lang kaming magkatabi ni Max sa loob ng taxi, papuntang airport. Pareho kaming walang masabi. Pareho kaming wasak. Pagdating sa airport, doon ko lang nakita na umiiyak na rin pala siya. Mahigpit niya akong niyakap bago ako pumasok sa boarding gate. Take care of yourself and our baby. Napapikit ako habang umiyak sa dibdib niya. I love you. Mahina akong sabi, kahit alam kong mali pa rin hanggang huli. Ramdam kong humigpit lalo ang yakap niya bago siya bumulong. I love you too. At doon nagtapos ang bawal naming pagmamahalan sa Hong Kong. Pero hindi doon nagtapos ang sakit na iniwan nito sa buhay ko. Paglapag ko pa lang sa Pilipinas, pakiramdam ko ibang tao na agad ako. Habang nasa airport ako bitbit ang maliit kong maleta at ang pinakamalaki kong sikreto, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pamilya ko. Buong biyahe ko pauwi ng Cavite, parang wala akong ibang maramdaman kundi takot. Takot sa sasabihin nila. Takot sa magiging buhay ko pagkatapos ng lahat. At higit sa lahat,
takot akong baka isang araw pagsisihan ko ang batang nasa sinapupunan ko kahit alam kong wala siyang kasalanan. Pagdating ko sa bahay, agad akong sinalubong ng nanay ko. Halatang nagulat siya dahil napaaga ang uwi ko. Sumilip din agad si tatay mula sa sala habang nakakunot ang noo. "Bakit napaaga ka?" tanong ni nanay. Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko mabibiyak dibdib ko sa kaba habang nakatingin sila sa akin. "May problema ba sa trabaho mo?" dagdag ni tatay. Doon na ako tuluyang napaiyak. "Nay, tay, buntis po ako." Parang tumigil ang buong bahay pagkatapos kong sabihin iyon. Hindi agad nagsalita ang mga magulang ko. Pareho lang silang nakatingin sa akin na parang hindi makapaniwala sa narinig nila. Hanggang sa unang nagsalita si nanay. "Sinong ama?" Hindi ako makatingin ng diretso habang umiiyak. "Amo ko po." Parang doon tuluyang bumagsak lahat. Napaupo si nanay habang napahawak sa dibdib niya. Si tatay naman napatalikod habang mariing nakahawak sa baywang niya na parang pilit pinipigilan ang galit. "May asawa yung tao?" tanong niya matapos ang ilang segundo. Tahimik lang akong tumango. Hindi ko makakalimutan yung sakit sa mukha nilang dalawa noong gabing yon. Hindi sila sumigaw agad. Mas masakit pa nga dahil halatang sobrang na-disappoint sila sa akin. "Anak," umiiyak na sabi ni nanay, "bakit mo ginawa yon?" Hindi ko na alam ang isasagot ko. Paano ko ipapaliwanag na hindi naman nagsimula sa masamang intensyon ng lahat? Paano ko sasabihin na nahulog lang ako habang sobrang lungkot at pagod ko sa ibang bansa? "Mahal ko po siya." Mahina kong sagot habang umiiyak. Napapikit si tatay na parang lalo siyang nasaktan sa narinig niya. "Pero may asawa siya, Kyla?" "Opo, alam ko po." Tahimik na umupo si tatay sa harap ko. Pagod na pagod ang mukha niya habang nakatingin sa akin. "Anak, hindi ka namin tatalikuran. Pero kailangan mong tanggapin na mahirap ang buhay na pinasok mo." Lalo akong napaiyak pagkatapos niyang sabihin iyon. Kasi sa kabila ng galit at disappointment nila, tinanggap pa rin nila ako. Lumipas ang mga linggo at doon ko unti-unting hinarap ang bagong realidad ng buhay ko. Hindi na ako OFW. Hindi na ako simpleng helper sa Hong Kong. Isa na akong babaeng buntis at naghihintay manganak habang pilit binubuo ulit ang sarili niya. Totoo naman ang pangako ni Max. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera para sa check-up ko at sa mga pangangailangan ng baby. Minsan may kasamang vitamins, gamit ng bata at mahahabang messages. "Please take care of yourself. I miss you. I wish I could be there." Sa umpisa, bawat message niya pinapaiyak ako kasi kahit malayo siya, ramdam kong mahal niya pa rin ako. Pero habang tumatagal, mas lalo akong naguguluhan. Ano ba talaga kami? Pagmamahalan ba itong dapat kong panghawakan? O pagkakamaling hindi ko na mababago? Minsan sa gabi habang hinihimas ko ang tiyan ko, naiisip ko si Mia. Naiisip ko kung gaano kalaki ang kasalanan namin sa kanya. Kahit kailan hindi ko siya naging kontrabida sa isip ko. Mabait siyang tao. Busy lang siya sa trabaho at siguro pareho lang silang naging malamig ni Max sa isa't isa. At doon ko na-realize na walang totoong panalo sa nangyari sa amin. Si Mia nasaktan, ako nawalan ng direksyon. At si Max na iwan sa buhay na hindi niya kayang takasan. Isang gabi habang umuulan dito sa Pilipinas, nag-message si Max sa akin. "I want to visit you after the baby is born." Matagal kong tinitigan yung message bago ako napaluha. Dahil sa totoo lang, mahal ko pa rin siya. Pero kasabay noon, alam kong hindi sapat ang pagmamahal para itama ang maling paraan ng pagsisimula namin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang mangyayari sa amin. Hindi ko alam kung makakabalik pa ba siya sa buhay namin bilang ama ng anak ko o mananatili na lang siyang isang lalaking minahal ko ng bawal. Minsan naiisip ko baka karma ito sa akin. Minsan naman naiisip kong
Baka dumating talaga siya sa buhay ko para bigyan ako ng dahilan para lumaban ulit. Pero isang bagay ang sigurado. Sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko, hindi ko kayang pagsisihan ang batang dinadala ko ngayon. Kasi siya na lang ang nagpapaalala sa akin na kahit gaano kagulo ang naging simula ng lahat, may natitira pa ring dahilan para bumangon araw-araw. Admin, humihingi po sana ako ng payo. Tama pa bang patuloy kong tanggapin ang tulong ni Max kahit alam kong bahagi iyon ng maling relasyon? O dapat ko na bang putulin lahat habang maaga pa para tuluyan ng makalaya sa nakaraan? Paano ba mag-move on sa lalaking minahal mo ng totoo pero alam mong hindi naman talaga pwede para sa'yo? Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang Kyla. Mga kabayan, napakasakit ng kwento ni Kyla dahil ipinapakita nito kung gaano kadaling mahulog ang isang taong matagal nang nag-iisa at emotionally pagod sa ibang bansa. Hindi natin kinakampihan ang maling relasyon, pero minsan sa totoong buhay, hindi lahat nagsisimula sa masamang intensyon. May mga OFW na sobrang lungkot, sobrang pagod, at sobrang sabik lang maramdaman na mahalaga sila sa isang tao. Pero gaya nga ng kasabihan, kahit gaano katotoo ang nararamdaman mo, kapag mali ang sitwasyon, may masasaktan at may masasakripisyo pa rin sa huli. Kayo mga kabayan, ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Kyla? Tama bang tanggapin pa rin niya ang tulong ni Max para sa anak nila? O mas mabuti nang tuluyan na niyang putulin ang ugnayan nila? I-comment ninyo ang inyong opinyon, pero sana iwasan natin ang sobrang panghuhusga dahil hindi natin alam ang bigat na dala ng bawat OFW sa ibang bansa. At gusto rin naming malaman kung saan bansa ninyo pinapanood ang ating mga kwento. Comment down below mga kabayan kung nasaan kayong bahagi ng mundo habang nanonood ngayon. Hong Kong ba? Singapore? Dubai? Saudi? Canada? O baka naman nasa barko kayo habang nakikinig sa ating mga kwento. At kung gusto ninyo pa ng mas matinding OFW drama at pagtataksil story, panoorin ninyo ang isa pa nating kwento na pinamagatang Pinabarang ang Tita Kong Kabit. Siguradong mapapaisip at mabibigla rin kayo sa kwentong ito, mga kabayan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.